Ito. Magagawa tayo ng ano, ng cookie. Tapos, itong cookie na to, ano siya, ang tawag big soft ginger cookies. Tapos naka-prepare na yung ano ko, yung mga ingredient ko dito. So bali ito asukal to. Tapos ito may ginger, cinnamon, kaunting asin, tapos cloves. Tapos naman ito molasses to at saka itlog. Tapos sifted na ano na flour. Tapos butter, melted butter. So ngayon umpisa na natin. Dati nagawa ko ng chocolate cookie, pero ngayon magta-try ko ng ginger. Itong apron natin kailangan magpataba tayo para magkasya tayo dito. So yung unang procedure dito, so nakareheat na yung oven natin. 350 degrees, hindi ko alam kung 180 o 160 yan. Sift together flour, ginger, baking soda, cinnamon, cloves, sit in a bowl. So naka-sift na to siya. So ilalagay ko na lang lagay ko muna dito yung sifted flour. Tapos ito yung mga ingredient. Yan. Tapos anuhin ko muna to. So halo-haloin ko muna to. Ito to, dry ingredients to. Halo-haloin muna natin yan. So yan, dry ingredients to dito. Tapos ito. Yan. So yan na yung yung itsura. Tapos naman dito sa sa bowl na to, hahalo-haloin ko yung butter. So, yan yung butter. Pwede mas maganda gamitin ng electric beater. Kaya lang yung sa akin sobrang laki yun. Kaya pag ang tawag nun, pag binubuhat ko yun, parang sabi ko baka malaglag to sa sahig. Tapos butter to, tapos lagyan natin ng asukal. Butter, asukal. At saka itlog. Isa lang yung itlog dito. Tapos yan. Kasi nga, sabi ko nga wala akong meron akong electric beater, kaya lang sobrang So ibibit muna natin. Yan. So, bali, manual beating ang tawag dito. Exercise to para sa sa braso natin. Para lumaki. Tapos yan. Nakakagigil to dito. Yan. Para nagigigil ka lang dito. Tapos ganyan yung yung itsura dito pag kung ibig mo. Mabilis to pag sabi ko pag gamitan mo ng ng electric beater. Tapos stir in molasses. Ayan. Itong molasses na to, hindi ko alam kung anong tawag nito sa sa Pilipinas, pero to siya alternative na sweetener. Pero hindi ata lahat ng tao magkakagusto nito na to kasi may ibang siya, ibang lasa at saka may may baho rin siya. Hindi naman mabaho. Parang kung sa pa unique sa English. Ayan. So pag in-stir natin ganyan yung itsura, parang itim ba to o So, ayan.
Yan, halo-haloin lang natin ulit. Tapos ito. Tapos pag sinabing ano, gradually stir, so bale dahan-dahanin lang natin ano, dadadahanin lang natin tong ang tag nun, ihuhulog habang ano, parang hindi madali no pag ano, hand. So bale ayan. Tapos ayan, buhos ko na lahat. Tapos yung magiging itsura nito, magiging ano siya, dough. Ayan. So haluin ko muna to. Pero mamaya gagamitan ko ng ano ng kamay ko. Ayan. So ayan. So, naghugas na ako ng kamay, kaya malinis yung kamay natin. Tapos, Tapos, ito na siya. Ayan. Di ba? So, gamitin natin ang kamay natin. Halo-haloin. Parang ano. Ganito yung donaton. Dapat medyo malagkit to. Minsan pag magawa ka ng dough, pag kulang yung ano yung liquid mo, magbubuhag-hag yung ano dough. Ito, ayan. Siguro kaya nagugustuhan kong nito mahilig mag-baking. Kasi minsan pag stress ka, parang mula So, ganito na yung itsura nito. Ayan. So, yan na yung dough. At, yan. Tapos, roll each bowl in the reserved sugar until coated. Place cookies in 2 inches apart until grease cookies. Roll each bowl in the reserved sugar. Kaya lang, ayaw kong lagyan ng asukal. Ito sabi, ano daw, lagyan mo ng ano, ng asukal. Pero parang ayaw kong lagyan ng asukal kasi marami ng asukal dito. Madadiabetic tayo nito. Minsan pag nagbibake ako, ginagaya ko yung, ano, yung recipe 100%. Tapos minsan naman, pag sobrang maraming asukal, parang umaano ako, nilalagyan ko ng konti. So, yan na to. Ayan, di ba? Parang ano to, bato-bato. Ayan. Tapos minsan yung ginagamit ko yung ano yung ice cream scooper para ano siya pantay-pantay yung ano yung laki. So yan. So pakita ko muna yan sa inyo. Yan. Ayan, di ba? Tapos hugasan ko muna yung kamay ko kasi linisin ko dito yung ano ko. Punasan muna natin to dito yung ano natin. Kasi pakita ko sa inyo paano gamitin ko yung ice cream scooper para magpantay-pantay siya. Ilang bisis na ako naghugas ng kamay ko nito. Ayan. Tapos
Use floured hands to shape dough into small one-size bowl. Roll each bowl in the reserved sugar. Flour hands. Reserve sugar until coated. Place cookies 2 inches apart from 2 angry sheets. Mabuti na lang ngayon, bali nakakaintindi na ako ng mga recipe. Dati naguguluhan ako nito. Use flour hand. So bali kailangan medyo may flour yung yung kamay natin. Flour hands to shape dough into walnut sizes. So bali dito ko ilalagay yung okay. Basta gagawa tayo ng So bali gagamit ako ng ice cream scooper. Tapos ito. Parang ito. Para pantay-pantay yung laki. Tapos, parang ano-anohin mo lang yan. Parang, ano yung tawag nito? Pisa-pisain mo lang yan ng kaunti. Ito, try ko kung ayan. So, ayan yung unang natin, itsura ng cookie. Tapos, pangalawa, tapos, ayun. Ay, nakikita nyo naman, diba? So, bali, ice cream scooper. Pwede rin gumamit ka ng, anong tawag nito? Kutsara. Ayan. So, bilog-bilogin muna natin. Tapos, ilagay natin dito. Pag ayaw mo ng masyadong manipis, bali, hayaan mo na lang medyo makapal yung Baka hindi parang hindi ata masyadong malaki yung baking, anong tawag nito? Baking dish o ano ba to? Kapag kasyahin ko nito, medyo masikip to dito. Ayan. Yan. Sabi nga yung yung recipe, i-roll ko daw sa asukal, pero ayaw ko nang i-roll sa asukal. Kasi isang cup na ng asukal to, itong na to, recipe na to. Pag mamaya pag sobrang matamis, ayoko nang, mahilig ako mag-baking, pero ayoko nung nilalagyan ng masyado maraming asukal. Kung sa Tagalog pa, masusuya ka. Parang naglalaro-laro ka lang nito pag nagbe-baking ka. Tapos, pag maluto mo ng maayos, yung resulta, parang nai-encourage kang mag-bake ulit. Ayan. Tapos, parang magdidikit-dikit ata itong na to. Oops. Ito medyo malaki to.
So, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero pag ano, pag liitin ko to, medyo marami-rami to. Ayan, magagawa na ako ng ano, ng space dito kasi magsisikip-sikip na yan. Ooh. So good. Kapuin ko lang dito yung baking paper sa ano, sa gilid. Para pag inilagay ko sa oven, hindi masunog. Kasi kadalasan, pag lampas-lampas yung baking paper natin, yung baking paper natin yung nasusunog. Bago maluto yung binibake natin. Ayan na siya. Tapos, siguro. Tapos sabi, pag hiwa-hiwalayin daw kasi ano pa to eh, parang, anong tawag nito? Parang lulubo? O mag-erase ba to? So, ayan. So, ganito na yung itsura, diba? Nag-brown yung itsura ng ano, ng dough natin kasi dahil sa molasses na ingredient na ginamit natin. Tapos, bake preheated oven. Tapos, pag tama yung ano, yung temperature ko, ibibake lang natin to ng 8 to 10 minutes. Ito siya. So, ilan ba to? 175. Nalagay ko 85. 10 minutes lang. So, lagay ko na to sa oven. Oh. Ayan, antayin natin. Pakita ko sa inyo mamaya pag ano.